Na-imagine mo na ba kung ano ang pakiramdam na mabuhay ng halos 1,000 taon? Sapat na itong panahon para tuklasin mo ang lahat ng hiwaga ng kalikasan, maipon ng walang hanggang karunungan, at masaksihan mismo ang pagtakbo ng buong kasaysayan sa harap mismo ng iyong mga mata. Hindi ito science fiction. Ito ang totoong realidad ng mga naunang tao. Sila ang mga nilalang na direktang nilikha ng Diyos. Ayon sa Biblia, si Adan ay nabuhay ng 930 years, samantalang si Methuselah naman ay umabot ng 969. Isang buong sibilisasyon ang umusbong sa ilalim ng mahabang buhay na ngayon ay tila imposible nang mangyari. Pero bakit kaya? May nangyari kasing malaking pagbabago. Sa Genesis chapter 6 verse 3 mababasa ang isa sa mga pinakamisteryosong pahayag ng Diyos. Ngayon sinabi ng Panginoon, hindi ko papayagang mabuhay ang tao ng matagal dahil sila'y tao lamang. Kaya mula ngayon, ang tao ay mabubuhay ng hindi hihigit sa 120 years. At ito na ang isang desisyon na tuluyang nagbago sa takbo ng buhay ng tao. Pero bakit ito ginawa ng Diyos? Ano ang nangyari at ano ang nagtulak sa may kapal na baguhin mismo ang limitasyon ng ating pag-iral? Sa video na ito, susuriin natin ang lihim sa likod ng desisyong ito ng Diyos at bakit siya nagtakda ng bagong kapalaran para sa sangkatauhan. Pero bago tayo magpatuloy, ay huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon, simulan na natin. Kapag naiisip natin si Adan, madalas nating iniisip ang isang primitive man, inosente, at tila naglalakad sa isang bagong mundo. Pero ayon sa kasulatan, malayo iyon sa katotohanan. Si Adan ay direktang hinubog ng Diyos, nilikha ng may perpektong isipan at kakayahang mas mataas pa sa sino mang henyo na nabuhay kailanman. Hindi siya isang taong yungib. Siya ang unang siyentipiko, ang pundasyon ng karunungan na sa kalaunan ay ipapasa niya sa mga susunod na salinlahi. Sa loob ng 930 years ng kanyang buhay, may sapat siyang panahon para pag-aralan, unawain at ayusin ang lahat ng bahagi ng paglikha. Mga bagay na hindi natin kayang abutin sa maikling panahon ng ating sariling buhay. Ayon sa Biblia, dinala ng Diyos ang lahat ng hayop kay Adan upang siya ang magpangalan sa kanila. Ngunit ayon sa Hebrew meaning, ang pagpapangalan ay higit pa sa pagbibigay ng label. Ito rin ay nangangahulugang pag-unawa sa tunay na likas na katangian ng bawat nilalang. Sa madaling sabi, si Adan ang unang naglunsad ng pag-aaral sa buhay, ang unang nag-classify ng species at ang unang nakatuklas ng disenyo ng kalikasan na nilikha ng Diyos. Bawat halaman, bawat hayop, bawat elemento ng mundo, lahat ay naging open book sa kanyang isipan. At lalo pang lumalim ang kanyang karunungan nang mangyari ang unang genetic procedure sa kasaysayan, ang paglikha kay Eva mula sa kanyang tadyang. Nang magising siya, agad niyang sinabi, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh." Hindi lamang ito isang romantic statement, kundi isa ding aral tungkol sa pagkakatulad ng laman at dugo ng tao. Sa pagdaan ng mga siglo, ipinasa ni Adan ang lahat ng kaalamang ito sa kanyang mga anak at apo. Nabuhay siya upang masaksihan ang 8 henerasyon at sa bawat salinlahi, ipinamahagi niya ang malalim na karunungan tungkol sa kalikasan, mahabang buhay at mga batas ng Diyos. Ang sinasabi niya ay tila pagbubukas ng lihim na aklat ng paglikha. Ang kaalamang iyon ay patuloy na lumago. Naging batayan ng unang sibilisasyon, isang kulturang may science and technology na maaring mas advanced pa kaysa sa inaakala natin ngayon. Kaya nang pumanaw si Adan sa edad na 930 years, hindi lang isang tao ang nawala, kundi isang living library ang tuluyang nawala sa mundo. Ngunit ang mga binhi ng karunungan na kanyang iniwan ay patuloy na tumubo sa kanyang mga lahi hanggang sa umusbong ang isang sibilisasyong makapangyarihan, isang super civilization na lumago sa pagitan ni Adan at Noe. Isang mundong pinatatakbo ng mahabang buhay, matinding karunungan at direktang presensya ng Diyos. Ang mundong ginagalawan ni Adan at ng mga unang tao ay hindi basta-basta sibilisasyon. Hindi ito panahon ng mga bato o simpleng pamumuhay. Ito ang golden age of science, wisdom and technology, isang yugto ng kasaysayan na posibleng mas advanced pa kaysa sa anumang naabot ng tao ngayon. Isipin mo ito, si Adan ay nabuhay ng 930 years, si Seth ng 912, si Enosh ng 905, si Kenan ng 910, si Mahalel ng 895, si Jared ng 962, si Enoch ng 365 bago siya kunin ng Diyos, si Methuselah ng 969
si Lamech ng 777 at si Noah ng 950 taon. Isipin mong sabay-sabay nabubuhay ang mga taong ito. Bawat isa ay parang buhay na unibersidad, may baon na daan-daang taon ng kaalaman at karanasan. Ang bawat pag-uusap sa kanila ay parang kombinasyon ng mga henyo. Mga usapan tungkol sa kalikasan, teknolohiya at mga batas ng buhay na sila mismo ang nakasaksi. Bawat patriarchy ay parang biological supercomputer. May kakayahang magproseso at mag-imbak ng impormasyon na hindi kayang abutin ng karaniwang tao ngayon. At higit pa rito, ang kaalaman ay hindi lang basta na ipapasa kundi dumodoble. Ang natutunan ni Adan ay itinuro kay Seth na pinalawak naman at pinahusay ni Enoch, nakalaunan ay dinagdagan ni Kenan at tuloy-tuloy itong lumago sa bawat salinlahi. Sa loob lang ng ilang siglo, maaring naabot ng sibilisasyong ito ang antas ng teknolohiya at siyensya. Naaabutin pa ng sangkatauhan ng libu-libong taon bago muling matuklasan. Binibigyan tayo ng Genesis chapter 4 ng ilang pahiwatig tungkol dito. Ayon sa Biblia, ang mga lahi ni Cain ay mga tagapagtayo ng mga lungsod, mga imbentor ng musika, at mga panday ng tanso at bakal. Ngunit maaaring yun lang ang panlabas na bahagi ng kanilang katalinuhan. Sa loob ng daan-daang taon ng eksperimento at pag-aaral, malamang ay nakabuo sila ng mga teknik at imbensyon na ikakagulat pa rin maging ang mga modernong engineer at scientist ngayon. Ang pagtatayo ng mga lungsod ay hindi lang basta pagtambak ng bato. Kasama rito ang urban planning, water systems, advanced architecture at maayos na pamahalaan na kayang magpatakbo ng malaking populasyon. Ngunit sa likod ng karunungan na ito, unti-unting umusbong ang panganib. Ang parehong kaalaman na pwedeng gamitin para sa kabutihan ay maaari ring gamitin sa kasamaan. Ang mahabang buhay na minsang simbolo ng biyaya ay naging daan para sa pag-ugat ng kasamaan at pagtalikod sa Diyos. Ang mga taong may daan-daang taon ng karanasan ay nagkaroon din ng sapat na panahon para paunlarin ng kasamaan, ituro ito sa iba at palaganapin ang pagkasira ng moralidad. Ang dating bendisyon ng mahabang buhay ay unti-unting naging banta sa banal na plano ng Diyos. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang lalaking tumindig at naging propeta ng panahon. Hindi lang dahil sa haba ng kanyang buhay, kundi dahil mismo sa pangalan niya nakatago ang mensahe ng Diyos para sa mundo. Ito ay si Methuselah, ang taong umabot ng 969 years, ang pinakamatagal na nabuhay sa kasaysayan ng tao. Ngunit higit pa sa record ng kanyang edad, si Methuselah ay isang buhay na propesiya. Ang mismong pangalan niya sa wikang Hebreo ay may malalim na kahulugan. Naiilan lang ang nakakaunawa. Ipinanganak siya upang magsilbing orasan ng Diyos, isang divine countdown bago dumating ang pinakamalupit na hatol sa kasaysayan, ang malaking baha. Ayon sa mga teologo, ang kanyang pangalan ay maaring mangahulugang kapag siya ay namatay darating ang hatol. Kaya habang siya ay nabubuhay, ang mundo ay binibigyan pa ng pagkakataon. Isang mahabang pasensya mula sa Diyos bago ang wakas. Ang ama ni Methuselah ay si Enoch, ang taong lumakad kasama ng Diyos at kinuha ng hindi nakaranas ng kamatayan. At nang ipangalan ni Enoch ang Methuselah sa kanyang anak, hindi lang siya basta pumili ng pangalan, kundi ipinasa niya ang isang pahayag mula sa langit, isang propesiya tungkol sa kapalaran ng sangkatauhan. Ipinakita ng Diyos kay Enoch ang isang pahayag na kakayaning yumanig sa buong mundo. Darating ang hatol pero hindi pa agad. Mayroong panahon ng biyaya, isang mahabang pagkakataon ng pagpapasensya ng Diyos. At ang panahong iyon ay susukatin sa haba ng buhay ni Methuselah. Bawat taon na siya ay nabubuhay ay isang taon pa ng awa, isang panibagong tsansa para sa sangkatauhan na magbalik sa Diyos. Parang itinakda mismo ng may lalang ng isang 969-year countdown. Ang huling paghinga ng grasya bago ang darating na kaparusahan. Sa halos 1,000 taon, si Methuselah ay naging buhay na babala. Alam ng lahat sa paligid niya ang kahulugan ng kanyang pangalan. Isang tahimik ngunit malinaw na mensahe. Kapag siya'y namatay darating ang hatol. Isipin mong mabuhay sa isang panahon kung saan ang mismong pangalan ng isang tao ay paalala ng nalalapit na kaparusahan. Bawat pagsikat ng araw ay tanda ng pasensya ng Diyos. Bawat lumilipas na taon, isang panibagong pagkakataon para magsisi. Ngunit sa halip na magbago, ang sibilisasyong iyon ay lalo pang lumubog sa kasamaan. Ang mundong dating puno ng karunungan ay napuno ng karahasan at katiwalian. Ayon sa Genesis chapter 6 verse 5, nakita ng Panginoon na ang kasamaan ng tao ay labis sa lupa at lahat ng iniisip ng kanyang puso ay puro kasamaan araw at gabi. Ngunit ang pasensya ng Diyos ay may hangganan at ang hangganang iyon
ay nakatali sa buhay ni Methuselah. At nang dumating ang wakas ng countdown, naganap ito. Noong 1656 years matapos ang paglikha, namatay si Methuselah sa edad na 969 years old. At sa parehong taon, tulad ng ipinahiwatig ng kanyang pangalan, mahigit 9 na siglo ang nakalipas, bumuhos ang malalakas na tubig ng malaking baha. Hindi iyon aksidente. Ito ay eksaktong katuparan ng propesiya, ang pahayag ng Diyos na kumalat mula henerasyon hanggang henerasyon. Ang kamatayan ni Methuselah ang nagmarka ng katapusan ng panahon ng biyaya. Ang countdown ay tuluyan ng umabot sa zero. Ngunit bago siya tuluyang pumanaw, tinisod muna ni Methuselah ang pinakamahalagang misyon ng kanyang buhay, ipasad ang lahat ng kaalaman at karunungan na kanyang tinipon sa loob ng halos 1 milenyo sa kanyang apo na si Noe, ang taong itinalaga ng Diyos para sa pinakamahalagang gawain sa kasaysayan ng tao. Ngunit bakit kailangan ng Diyos na gawin yon? Bakit hindi lang basta parusahan ang kasamaan kundi baguhin pa mismo ang disenyo ng tao? Ano ang banta na napakalaki na kinailangan ng ganitong radikal na hakbang mula sa may lalang? Nang ipahayag ng Diyos sa Genesis chapter 6 verse 3 na ang tao ay mabubuhay lamang ng 120 years. Hindi lang siya basta nagtakda ng limitasyon. Ito ay isang banal na pagbabago sa mismong code ng buhay. Isang uri ng divine reprogramming sa kakayahan ng sangkatauhan. Hindi ito random na desisyon. Ito ay maingat na hakbang upang pigilan ang pagtaas ng tao sa antas ng kapangyarihang halos kapantay ng Diyos. Ang mahabang buhay na dati simbolo ng karunungan at biyaya ay unti-unting naging sandata ng kasamaan. Isipin mo ito, ang isang modernong diktador ay kayang maghasik ng gulo sa loob lamang ng ilang dekada. Ngunit sa panahon bago ang baha, ang isang masamang pinuno ay may daan-daang taon para pagplanuhan, paunlarin at perpektuhin ang kanyang kasamaan. Sa loob ng mga siglong iyon, ang kasamaan ay hindi lang lumago, ito'y pinino, naging sopistikado, mapanlinlang at mas organisado. Isang tahimik na virus na kumalat sa mga lipunan hanggang sa ang kabuuan ng mundo ay napuno ng karahasan. Ang mga korap na pinuno ay nakapagtatag ng mga dinastiyang madilim na umabot ng ilang siglo at winasak ang moralidad ng buong sibilisasyon. Ang mahabang buhay na minsang itinuturing na biyaya ay naging sumpa dahil ito ang nagbigay ng panahon para lumalim ang kasamaan sa puso ng tao. Ngunit higit pa sa karahasan, ang tunay na problema ay ang pagtutol sa kapangyarihan ng Diyos. Sa kabila nito, ang antediluvian civilization bago ang baha ay umabot sa isang antas ng karunungan at teknolohiya na halos nakakasira na sa balanse ng buong mundo. Sa loob ng daan-daang taon ng eksperimento at pag-aaral, posibleng nakabuo sila ng mga mekanismong kayang baguhin mismo ang mga batas ng kalikasan na nilikha ng Diyos. Ito ang panahon ng kaalaman na walang karunungan, agham na walang takot sa Diyos, at teknolohiyang walang moralidad. Ang buong lipunan ay nagsimulang maniwala na sila ay kapantay o higit pa sa may lalang. Isang pag-uulit ng kasalanan ni Adan at Eva, ngunit ngayon ay pinalala ng libu-libong ulit. Kaya nang ipahayag ng Diyos na ang tao ay mabubuhay lamang ng 120 years, hindi ito isang simpleng parusa. Ito ay isang banal na interbensyon, isang hakbang ng pag-iingat upang mapigil ang tuluyang pagkasira ng sangkatauhan. Sa pagpapaikli ng buhay ng tao, pinutol ng Diyos ang kakayahan ng masasamang tao na palaganapin ang kasamaan sa loob ng maraming siglo. Kasabay nito, nilimitahan din niya ang pag-ipon ng mga mapanganib na kaalaman na maaring gamitin laban sa kanya. Parang nag-install siya ng isang divine antivirus sa sistema ng tao. Isang banal na pananggalang laban sa sobrang kapangyarihang walang gabay. At mula noon, bawat henerasyon ay kailangang magsimula muli. Mas maikli ang panahon para magtayo, matuto at umunlad. Ngunit sapat upang matutong mabuhay ng may layunin at pananampalataya. Ngunit ang pagbabagong ito sa lahi ng tao ay hindi nangyari bigla. Ito ay unti-unti, maingat at planadong isinakatuparan ng Diyos sa loob ng maraming henerasyon pagkatapos ng baha. Si Noe ay nabuhay pa rin ng 950 years. Ngunit ang kanyang mga anak at mga apo ay unti-unting nabuhay ng mas maikli. Parang inaayos ng Diyos ang bagong software ng sangkatauhan. Hinahanap ang perpektong balanse, sapat na panahon para matuto, ngunit hindi sapat upang maipon muli ang matinding kasamaan. Ang pagbabagong ito ay naging paalala sa bawat salinlahi. Ang mahabang buhay ay hindi karapatan, kundi isang regalo mula sa Diyos. Ngunit paano nga ba gumana ang genetic reset na ito? At ano ang epekto nito sa mga sumunod na henerasyon? Ang malaking baha ay hindi lamang hatol.
Ito ay ang pinakamalaking genetic reset sa kasaysayan ng tao. Nang tuluyang humupa ang tubig at muling tumapak si Noe sa tuyong lupa, si Noe ay nabuhay ng 950 years ngunit ang mga sumunod na lahi ay unti-unting nabuhay ng mas maikli. Parang mathematical na pattern na may pirma ng Diyos. Si Sem, 600 years. Si Arphaxad, 438 years. Si Shelah, 433 years. Si Eber, 464 years. Si Peleg, 239 years. Si Reu, 239 years. Si Serug, 230 years. Si Nahor, 148 years. Si Terah, 205 years. At si Abraham, 175 years. Hindi ito aksidente. Ito ay pattern na may layunin, isang kalkuladong pagbabago na nagpapakita ng kamay ng Diyos na muling humuhubog sa sangkatauhan. Ang bawat henerasyon ay mas maikli ang buhay kaysa sa nauna, na para bang dahan-dahang tinutuno ng Diyos ang orasan ng kasaysayan upang umayon sa kanyang plano. Ang pagbabagong ito ay hindi lang simboliko, ito ay may malalim na estratehikong kahulugan. Pinabilis nito ang pagdaloy ng plano ng kaligtasan at pinabilis ang katuparan ng mga pangakong mesyaniko na darating pa sa hinaharap. Isa rin itong mekanismo ng paglilinis. Sa pamamagitan ng mas maiikling buhay, hindi na gaanong kumakalat ang genetic at spiritual na kasamaan na namana mula sa panahon bago ang baha. Bawat bagong salinlahi ay binigyan ng pagkakataong magsimula muli. Isang panibagong pag-asa, isang panibagong daan tungo sa kaligtasan. Parang nireboot ng Diyos ang sistema ng tao. Isang bagong bersyon ng sangkatauhan na mas ligtas, mas balanse at mas kontrolado. Ang pagbabago sa habang buhay ng tao ay hindi lang pisikal. Binago rin nito ang balanse ng kapangyarihan sa lipunan at pamilya. Noong panahon bago ang baha, isang patriarka pa lang ang pwedeng umabot ng ilang siglo at direktang maimpluwensyahan ng 12-dosena o daan-daang henerasyon. Ngunit nang paikliin ng Diyos ang buhay ng tao, unti-unti ring nabawasan ang kakayahan ng sinuman na maging ganap na makapangyarihan sa kanilang mga salinlahi. Ito ang pumigil sa mga malulupit na pinuno na magtayo ng libong taong dinastiya ng kasamaan. At sa likod ng lahat ng ito, may mas malalim na dahilan. Ang reprogramming na ito ay naghanda ng daan para sa pagdating ng Mesiyas. Ang planadong pagbabawas sa habang buhay ng tao ay gumawa ng eksaktong timeline. Parang inayos mismo ng Diyos ang orasan ng sangkatauhan upang umayon sa mga propesya tungkol kay Kristo. Dahil sa mas mabilis na takbo ng bawat henerasyon, ang mga pangako kay Abraham, Isaac at Jacob ay natupad sa tamang oras at unti-unting nahubog ang linya ng dugo na magbubunga sa pagsilang ng anak ng Diyos. Ngunit mas malalim pa rito ang disenyo ng Diyos. Mayroong nakatagong pattern. Isang banal na kodigo na isinulat sa mismong genealogy o talaan ng lahi ng Mesiyas. Ang listahan ng mga pangalan sa Matthew chapter 1 ay hindi basta tala ng mga ninuno. Bawat pangalan, bawat ugnayan ng ama at anak ay may supernatural na lohika na naglalahad ng tumpak at hindi nakikitang disenyo ng Diyos na gumagabay sa bawat henerasyon. Tahimik na inilalatag ang mundo para sa eksaktong sandali ng kaligtasan. Nangayusin ni Matthew ang talaan ng lahi ni Kristo sa tatlong grupo ng 14 generations. Mula kay Abraham hanggang kay David, mula kay David hanggang sa pagkakatapon sa Babylonia, at mula roon hanggang kay Jesus. Sa likod nito may maingat na numerong disenyo na tumuturo mismo sa pagkakakilanlan ng Mesiyas. Ang bilang na 14 ay hindi pinili ng basta-basta. Sa wikang Hebreo, ang pangalan ni David ay may numerical value na 14 na nagdurugtong sa buong talaan sa pinakatanyag na hari ng Israel. Ibig sabihin bawat henerasyon ay may simbolikong ugnayan kay David at sa mas mataas na antas kay Kristo mismo bilang kanyang tagapagmana. Ngunit hindi lang ito tungkol sa numerolohiya. Ang tatlong grupo ng 14 generations, kabuuang 42, ay kumakatawan sa divine completeness o ganap na pagkakabuo ayon sa disenyo ng Diyos. Ang tatlong numero na simbolo ng kabanalan at perpeksyon ay pinarami sa 42, isang numerong inuulit sa mga apocalyptic prophecies bilang tanda ng itinakdang panahon ng Diyos. Bawat henerasyon sa talaang iyon ay dumaan sa digmaan, salot, pagkakatapon at sakuna, ngunit ang dugong mesyaniko ay nanatiling buhay. Kung pag-uusapan sa posibilidad, ang pag-iral ng iisang linya ng pamilya sa loob ng 2,000 taon na hindi naputol sa kabila ng lahat ng trahedya ay imposibleng mangyari kung wala ang kamay ng Diyos. Mas kamangha-mangha pa, may mga sadyang inalis si Matthew sa talaan ng mga hari ng Huda.
sina Ahazia, Joash, Amaziah at Jehoiakim. Hindi ito pagkakamali o nakaligtaan. Ito ay sadyang disenyo ng Diyos. Dahil ang mga linyang iyon ay may mga sumpa na nagmula sa bahay ni Ahab at sa kasal ni Atalia, anak ni Jezebel. Sa ganitong paraan nilinis ng Diyos ang lahi ni David, parang banal na genetic editing upang masiguro na mananatiling dalisay ang linya na magbubunga sa Mesiyas. At sa kabila ng mga sakunang tulad ng pagkatapon sa Babylonia, ang talaan ng lahi ni David ay hindi nawala. Habang karamihan sa mga pamilya ng Israel ay nawala ang kanilang mga talaan at pagkakakilanlan, ang angka ni David, ang linyang magbubunga kay Joseph at Mary, ay nananatiling buo, dala ang pinakamahalagang record sa kasaysayan. Hindi ito basta disiplina ng tao. Ito ay parang heavenly backup file na iningatan mismo ng Diyos. Isang patunay na kahit sa gitna ng pagkawasak ng mundo, ang kanyang plano ay hindi kailanman napuputol. At ang pinaka-nakamamanghang bahagi ng lahat ng ito ay kung paano nakaugnay mismo ang kodigo ng Diyos sa itinakda niyang 120 taong limitasyon ng buhay ng tao. Sa pagikli ng habang buhay sa isang maingat na paraan, nilikha niya ang perpektong ritmo para sa 42 henerasyon, ang eksaktong daloy na magdadala sa katuparan ng mga propesiya sa tamang panahon. Kung ang mga patriarka ay nabuhay ng 900 taon, masyadong kakaunti ang magiging henerasyon. At kung 30 o 40 lang, sobra naman. Kaya sa pagitan ng 70 hanggang 120 taon, maingat na kinalibrate ng Diyos ang orasan ng tao. Isang genetic timer na hahantong sa pinakamahalagang yugto ng kasaysayan, ang pagsilang ng Mesiyas. Ang timeline na ito ay hindi lang pangkasaysayan, ipinapakita nito na bawat desisyong ginawa ng Diyos libu-libong taon na ang nakalipas ay patuloy na umaalingaw-ngaw hanggang ngayon. Ipinapakita niyang ang plano niya ay hindi lang walang hanggan, kundi eksaktong kalkulado. Ang limitasyon ng buhay ng tao ay hindi parusa, kundi isang kosmikong estratehiya. Isang maingat na disenyo upang protektahan ang sangkatauhan laban sa sarili nito at pabilisin ang katuparan ng plano ng kaligtasan. Mula kay Adam, ang unang nilalang na tumingin sa kalawakan ng nilikha ng Diyos, hanggang sa sibilisasyon bago ang baha na nag-ipon ng kapangyarihang halos delikado. Mula kay Methuselah, ang tagapagbantay ng isang propetikong orasan na tumagal ng 969 na taon, hanggang sa genetic reset pagkatapos ng baha na muling nag-ayos ng sangkatauhan. Bawat hakbang ng kasaysayan ay maingat na inorkestra ng Diyos. Ang talaan ng lahi ni Jesus ay hindi aksidente ng tadhana. Ito ay bahagi ng isang planong inayos ng Diyos sa loob ng libu-libong taon, kung saan bawat henerasyon, bawat kapanganakan, bawat desisyon ay maingat na nakahanay sa tadhana ng kaligtasan. At ngayon, tayong nabubuhay sa ilalim ng itinakdang 120 taon ay may maikling ngunit napakahalagang panahon para tuparin ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Bawat araw ay isang regalo mula sa langit. Bawat taon, isang natatanging pagkakataon upang ihanay ang ating mga hakbang sa plano ng lumikha. Ang parehong karunungang nagpapaikli sa buhay ng tao upang protektahan ang mundo ay siya ring nagbigay sa atin ng sapat na panahon para makilala siya, tanggapin ang kaligtasan kay Kristo at iwan ng pamana ng pananampalataya para sa mga susunod na henerasyon. Kaya kahit mas maikli ang buhay mo kumpara sa mga sinaunang patriarka, ito ay eksaktong haba ng panahon na kailangan mong gamitin upang matupad ang plano ng Diyos sa iyo. Ang planong inilatag pa niya bago palikhain ang daigdig. Ang limitasyong 120 taon ay hindi parusa kundi instrumento ng biyaya. Isang maingat na sukat ng panahon upang makilala mo ang may likha, tanggapin ang kaligtasan at tuparin ang iyong tadhana. Bawat pagsikat ng araw ay regalo ng Diyos. Bawat taon isang bagong pagkakataon upang maglakad sa loob ng kanyang walang hanggang plano. Ang parehong kamay na nag-ayos sa DNA ng sangkatauhan ay siya ring nagpasya ng eksaktong panahon ng iyong kapanganakan. Sa panahong ito, sa henerasyong ito, na may kakaibang layuning ikaw lamang ang maaaring tuparin.